Magkaibigan sina Onggoy at Pagong. Isang araw, habang sila'y naglalakad sa tabing ilog, nakakita sila ng isang uri ng halamang palutang-lutang sa tubig. Nagtataka sila kung anong klaseng halaman ang kanilang nakikita. Kaya, nagkasundo silang iahon ito upang kanilang malaman. Nang may ahon ay nagsalita si Pagong. Kapatid na Onggoy, anong halaman kaya itong iniahon natin? Ewan, kapatid na Pagong, anong halaman ito? Mabuti pa siguro kapatid, itanim natin upang kapag mamunga, malaman natin. Oo nga kapatid, ngunit kailangan hatiin natin upang pareho tayong makapagtanim. Ang tusong unggoy ay balak na sa kanya ang sa may bandang dulo at sa pag-aakalang madali itong mabuhay dahil may talhos. Ang bandang puno na maputik at pangit na tingnan ay ibinibigay kay Pagong. Kapatid na Pagong, ito sa may bandang dulo ang sa akin at ang sa bandang puno ang sa iyo. Hindi na kumibo si Pagong at pumayag na lamang sa kagustuhan ng kaibigang unggoy. Hinati nilang dalawa ang halaman at kanya-kanya nila itong itinanim. Ang kay unggoy ay itinanim sa tabi ng kanyang lutuan at ang kay Pagong naman ay itinanim sa likuran ng kanyang kubo. Dahil walang ugat ang inangkin ni unggoy at sa tabi ng kanyang lutuan pa ito itinanim, namatay ito. Ngunit ang kay Pagong ay nabuhay at namunga. Nang muling magkita, nagkamustahan agad sila ng kanilang itinanim. Oh, kapatid na Onggoy, kamusta na ang itinanim mo? Buhay na ba? Ay nako, kapatid na Pagong, patay na. Ang sa iyo, kapatid na Pagong, Talaga? Kapatid na Onggoy, napakataba at namumunga. Hinog na nga, kaya lang, hindi pa ako nakatikim dahil hindi ako makaakyat. hayaan mo kapatid na Pagong, sasama ako sa iyo upang akitin ang saging mo para makatikim ka. Naniwala agad si Pagong, kaya isinama niya si Unggoy sa kanyang saging. Nang makita ni Unggoy na namumutiktik ng hinog na bunga ang saging, ay agad na inakyat at kinain ang lahat ng hinog. Ang kawawang Pagong sa ilalim ay nakatingala lamang at paulit-ulit na sinasabi, Kapatid na Onggoy, pahingi ng onte. Sandali kapatid, tikman ko muna. Sinasabi ni Unggoy na titikman muna niya, ngunit patuloy nitong kinakain ang mga hinog. Ang mga balat lamang ang ibinabato kay Pagong. Nanlobo na ang mga pisngi at tiyan ni Unggoy sa sobrang busog sa tansya ni Pagong na hindi talaga siya bibigyan ni Unggoy at mauubos na ang kanyang saging. Nag-isip siya ng paraan upang makaganti. Naghanap siya ng mga matutulis na suso at tinusok sa baon ng niyog. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa puno ng saging. Nang mailagay ay agad itong sumigaw. Kapatid na Onggoy, may nangangasa sa itaas ng bundok. Pagkasigaw, agad siyang nagtago sa ilalim ng bao. Nang marinig ito ni Unggoy ay agad na tumalon. Kaya nangatusok-tusok ang kanyang katawan. Umupo muna si Unggoy sa bao na pinagtataguan ni Pagong habang tinatanggal ang mga tinik sa kanyang katawan. Nang maramdaman ni Pagong na nakapatong pala si Unggoy sa kanyang pinagtataguan, kinurot agad niya ang puwit nito. Kaya nagitlas si Unggoy. Nariyan ka lang pala? May kasalanan ka sa akin. Mamaya, maghanda ka. Pagkatapos bunutin ni Unggoy ang mga tinik sa kanyang katawan, ay hinuli niya agad si Pagong at sinabihan. May kasalanan ka sa akin, kaya papatayin kita. Iihawin kita sa apoy. Hindi ako mamamatay kapag inihaw. Kaya nga umitim ako dahil inihaw ako ng nanay ko sa apoy. Kung ganun, mabuti pa siguro babayuhin na lamang kita sa lusong. Hindi pa rin ako mamamatay kapag binayo. Kaya nga lumapad itong bahayan ko dahil binayo ako ng nanay ko sa lusong. Nalilito na si Unggoy kung paano niya papatayin si Pagong. Kaya sinabi niya, Kung ganun, papipiliin kita kung paano kita papatayin. Mabuti pa siguro itapon mo ako sa ilog para ako'y malunod. nang marinig ito ni Unggoy ay agad na itinapon si Pagong sa ilog. Ngunit paglapag ni Pagong sa tubig ay humalakhak at kumakanta ito dahil naloko na naman niya si Unggoy.